Good news mga kabibig dahil under pressure. Ay, dahil pressure na mga kongresista, balita-balita, konti na lang mga kongresista ang gustong pumirma sa impeachment ni VP Sara. Uy! Nako, dahil daw sa maraming buslot, maraming gusot, maraming hindi kapanipaniwalang mga presenta ng Justice Committee at nababasa daw ng mga kongresista ang mga komento ng maraming netizen at ang reaksyon ng maraming netizen. Kung paano yan? Sa second time araw na impeachment ni BP Sara, talo ang mga kongresista. Ito ang chika mga kabibiga. Kaya nga, ang ginawa para ma-pressure ang mga kongresista, hininga ng salin. Ooh! Hininga ng salin daw para pang pang deal or no deal. Hala ka mga kabibig. Ay, nako mga kabibig, basta ang sabi dito mga kabibig, iba na ang nangyayari. Ito from Luminous by Trexie Cruz Angeles. Basahin natin ha. Under pressure. Itong news report ng One News at Philippine Star ay nagpaalala sa amin na mga narinig namin last week sa may Quezon City. Ito kasi ang report. Yan kasi ang report kabibig na Ombudsman seeks silence of all House members. Wow! Bakit ngayon lang? Ano ang plano? 26 to undergo lifestyle checks. Ay, naka. Parang iba yata ang mga pinaplano ni Ma'am Shi. Ito. May mga bulong-bulungan sa pasilyo ng batasan na tila nagkakaaberya sa numero para sa impeachment laban sa VP. Umuugong din ang mga balita mula sa Agham Road na nanganganib umanong hindi makuha ang 106 votes para sa impeachment case ng Vice Presidente. Agoy! Halaka. Yan na. Mahirap kasi. 'Di ba? Kasi ang mga tao ngayon nagre-research na, nanonood ng social media, nag-a-analyze na. So, parang mas marunong pa sila sa mga kongresista sa Justice Committee. Paano yan kung yung iba pipirma, manganib yung boto nyo dahil mas marurunong na ang mga netizens ngayon. So kung for example, may isang kongresista bumoto sa impeachment ni BP Sara, baka isipin ng mga constituents ang bobo. Hala, pipili tayo ng bobong kongresista, hindi man lang ina-analyze ang mga ebidensyang presenta sa Justice Committee. Wow! Hindi nagbabasa, hindi nagre-research, tapos iboboto natin ang bobong kongresistang ito. Kaya pala walang improvement yung lugar natin kasi bobo ang ating kongresista. Hala ka, grabe naman mga komento ng ating mga netizens. Ito pa, dahil dito mga kabibig, nagpapakilos na di umano ng matinding pressure sa mga kongresista upang bumoto ng pabor sa impeachment. Layunin umano nitong pag-igtingin ang pagkasira sa reputasyon ng Vice Presidente sa mata ng publiko. Ang mga dagdag na bulong na ito, di umano, ay personal na hiling ni Ma'am Shi. Si Ma'am Shi. Sila na di umano ang bahala sa MSM at SOCMED basta siguraduhin lang na ma-impeach si VP Sara sa mababang kapulungan at bahala si Batman sa mangyayari sa Senado. Kung iisipin mo talaga, ito ay isang malinaw na bahagi ng kampanyang sirain ang pamilyang Duterte gamit ang mga kaduda-dudang ebidensya gaya ng mga dokumento ni Trillanes na makailang beses nang na-debunk at testimonya ng isang nakakulong na inakusahang alam nyo na si Ramil Madriaga. Ang lahat ng ito ay di umano'y
utos mula sa pinakamataas na antas na kapangyarihan, si Ma'am Shi. Hala, si Ma'am Shi? Hala, grabe naman si Ma'am Shi Bells. Siya na di umano bahala sa pagkontrol ang naratibo sa mainstream media at SOCMED. Ang tanging target ay maipasa ang impeachment sa mababang kapulungan, anuman ang kahinatnan nito sa Senado. Maugong ang mga speculation na ang imbestigasyon ng ombudsman sa SALN at lifestyle check ng 26 na mambabatas ay bahagi ng strategiya ng palasyo upang makuha ang kooperasyon ng Kongreso sa mga agenda ng kasalukuyang administrasyon. From AP. Ano ang iyong pananaw sa usaping ito? Kayo naman ang magbibigay na iyong opinyon. Payag ba kayo sa ganitong galawan? Ginalaw na ni Ma'am Shi ang baso. Halawi, mga kabibig. Grabe naman si Ma'am Shi. Talagang galaw-galaw. Kami nang bahala sa SOCMED at MSN basta lang ma-impeach si BP Sara. Grabe naman. Naku po. Ano ba naman si Ma'am Shi Bells? Diba? O, eto kabibig ha. Ano kaya ang boto ni Legarda? Alam naman to si ito. Pakinggan natin ha, ang explanation ni Congressman Leandro Leviso na against siya sa impeachment ni BP Sara at hindi siya pipirma, of course. Alam naman natin yan. So ito yung kanyang statement, pakinggan natin. If it is brought to plenary. Actually, I think my preference is very clear na tutol ako dito. Pero in terms of yung legal status ng mga miyembro ng Kongreso na may connection sa mga miyembro ng Senado, I think in the last Congress, there was some discussion on those who are relatives of senators not voting. There are several members of Congress who did not vote for that reason, because that would be somehow indicative of what the senator judges would vote on. But if I would vote, definitely I would vote against. How about your mom, sir? Usapan niyo. But kaya ko nga hindi ito direktang masagot in terms of the actual vote ko. Dahil naalala ko lang last year, may ganitong nangyari. Pero Si Kong Tulfo. hindi lang. I think the Revillas also didn't vote. Kahit as a majority sila. Mhm. The Villars, or Congresswoman Villar didn't vote. And as you said, Congressman Tulfo didn't vote. It wasn't that she didn't vote, she was absent. She Yes. didn't come to Yes, vote. did not vote. Diba? So it's a negative. So ang point ko lang is on the very narrow question of how the relatives of senators will vote in Congress, I will have to check what the analysis was last year. But in terms of what my personal vote is, obviously I am against, because I am already saying na hindi mabuting use ng oras ng kamera ang bagay na ito, lalo na at nasa gitna tayo ng crisis ng ating ekonomiya. Mo yun, kabibig. Hindi magandang use ng time. Ito pa. Sabi niyo, Attorney Ed, si BP Sara. Ito one example ha. You're from Mindanao. Yes, sir. And you are prosecuting Vice President Sara Duterte. That is a tall order for someone from Mindanao. Yeah, it's a very difficult position to be in. Yeah. How difficult is your position to be in now? Well, I think more than 90% of the people are against Yan it. yun, ha? So, Right. lalo na sa district ko. It's as if wala namang choice, di ba? It's always vested in the House, the initiation of the impeachment. So, kung nandun ka, you have to be part of it. You cannot Walang choice. just run away from it, di ba? Sorry, I butted in. Ano yung No, tanong but kanina? when you were presented with the issue of Vice President Sara Duterte, did it at the very least cause you some consternation that I'm going against a future president of the republic? Did it factor into your thinking, About going against a future president? or going against somebody from Mindanao. Mindanao Well, yeah. who is very, very popular and most likely To be the may become the next president of the country? Yes. Well, ang mas concern ko po is because of the siguro opposition ng tao sa district ko.
Kasi they're really Oh. against the impeachment. Oh. But it's just that I don't know how to explain to them. I have to do this. It's not like I want to. It's not like I volunteered to do it. But it's part of my duty as a member, as a vice chairperson of the committee. So meaning, ang mga kongresista ngayon ay nakikinig na sa mga constituents niya. So feel ko talaga no, itong si Congressman, sino ba to? Flores, hindi ito pipirma. Kasi pinapakinggan na niya ang kanyang distrito. 90% sa kanyang distrito ayaw sa impeachment ni VP Sara. Hindi naman ang ibig sabihin ay umupo siya doon at kung ano ang mga sinasabi niya, he's just doing his job. Pero at the end of the day, pakikinggan niya kung ano ang sentimiento ng kanyang distrito, which is good. Inupo ka dyan ng mga kadistrito mo, ng mga constituents mo, so you have to go back to your constituents and ask them, boto ba kayo kay Sarang i-impeach? Hindi. Like for example, dito kay Congressman Flores, sabi na 90% ayaw ng aking mga constituents. So, ano ang sagot mo? Posibleng hindi yan pipirma. Di ba? Naku, Ma'am Shi, makikinig na ang mga di ba? Naku, pakibig, ano bang mangyari? According to him daw. No, ito kabibig, pakinggan natin to ha. Sabi niyo, Attorney Ed, si BP Sara has a lot of explaining to do with respect sa AMLAC report. Ano? For optics purpose kasi, kapag hindi niya Optic. pinaliwanag ito, it would basically show na may kasalanan siya. No? Billion-billion yung pisong nakalagay doon. But we all know naman it's not sufficient in itself kasi it shows bank transaction history. Correct. But it doesn't Balances. actually reveal. Hindi na ako contextualize eh. Tama. Yun yung problema dito. Di ba? Sabi ko nga, We agree. halimbawa ako'y naglagay sa bangko ng 1 milyon o winidraw ko yung 1 milyon na yon, ninegosyo ko, nalugi. So in reality, wala na akong pera. Pero pag tiningnan mo yung May 1 exact million report, transaction. may 1 million transaction ako, hindi ba? So that's basically the point. She really has to explain that. Ang problema niya lang kasi, she cannot do that doon sa committee. Kasi alam mo naman yung committee, sa totoo lang, hindi pa nag-uumpisa. Alam mo na yung boto nila eh. Tama. Alam mo, si Marcoleta. Oo nga. Si Marcoleta, sa totoo lang, mas malilito pa ako kung yung buhok niya wig or totoo eh. Kesa yung boto niya eh. Hindi, totoo. Sigurado ang boto niya, she would be in favor of the Vice President. And of course, I could say the same thing about Bong Suntay. Si Bong Suntay, alam mo, sa totoo lang, nakita ko yan sa sa mall, ano nga mall ito? Sa Shangri-La. Nakita ko yan. Na-imagine ko na boto niya. Diba? So, alam mo, Hindi lang siya i-imagine, ikaw din pala. Oo naman, iba lang kami nang i-imagine. Yung ini-imagine niya, malamang ini-imagine mo rin. Pero ako iba. Dito lang tayo. Parehas tayo. Alam mo na yung boto nila. Alam mo, si Luis Ro, for example. Okay. Or si Kong Sel Jokno, alam mo, din ko yan, nung nagtuturo ako sa Lasal tsaka ka-badmintonan ko yan. Talaga? Oo, si Terry Ridon, kaibigan ko yan, hindi ba? Although minsan, tinetrador ako, but that's another story. Joke yun, hindi ba? And of course, halimbawa, si Kong Percy, hindi ba? Si Kong Laila de Lima. So definitely, boboto ba sila na inosente, si Sara Duterte? Definitely, Not. their recommendation would be to impeach her, and subsequently, transmit the articles of impeachment. Si Abante halimbawa, alam nga ng mga atras pa yan, hindi ba? Kaya nga, paano atras yan? Abante yan. Although may mga bagay na nakita ko, maatras siya, pero hindi ito yon, hindi ba? So, point ko lang, it is obviously not a friendly committee. Yun yung problema niya eh. Sabi niya, Tama. Not a friendly committee. So, yun ang problema. Isinalang na si BP Sara. Ginudge na. Natural si BP Sara hindi pupunta sa isang lugar kung saan most of the Justice Committee magsisay yes sa kanyang impeachment. What's the use of explaining everything kung ang mga utak ng mga nakaupong Justice Committee members ay itong mga taong ito rin ang pumirma ng impeachment ko noon. 'Di ba? So, magsasayang lang ako ng laway ko doon, explaining everything. Baka gagamitin pa nila yung explanation ko para maghanap sila ng butas at dagdagan pa yung grounds for impeachment ko. So, I have to shut up. I have to keep quiet na lang. Bahala na kayo. Siraan nyo ako ng siraan. Meron naman ako mga friends, meron naman ako mga supporters na talagang maghahanap ng katotohanan at isasampal sa mga pagmumukha nyo. Kaya nga sabi ni Attorney Poa,
ang totoong laban nasa impeachment trial, hindi sa Justice Committee. Diba? Naku po, para yata ang kinabahan na si Ma'am Shi na kailangan talagang hingan lahat ng SALN na mga na mga kongresista para under pressure na. Naku po. Maniniwala ba kayo under pressure na or maniniwala ba kayo na konti na lang ang mga kongresistang pipirma sa impeachment ni BP Sara? Baka itong mga pipirma ang makabayan block na lang. Tapos yung mga Justice Committee na wala silang choice.